Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si Santa Isabel na taga-Portugal. Mula pagkabata ay nakalaan na siya para maging reyna na kanilang bansa. Bagamat ito yung nakalaan sa kanyang pagkabata, ay natutunan niya ang kababaan ng loob at gayon din ang pagmamahal sa ating Panginoon. Sa edad na 12, siya'y kinasal kay Haring Dennis ng Portugal. At bilang reyna ay nakita niya ang kanyang buhay na nakatalaga sa pagkakawang-gawa. Kaya bilang tugon dito ay nagtayo siya ng mga ospital at gayon din ng mga bahay ampunan para sa mga mahirap niyang mga kababayan. Gayon din, sa kanyang buhay ay sinigurado niya yung mga kapos sa kanilang pang-araw-araw pangailangan, gayon din ang mga naglalakbay, ay parating merong tutuluyan, lalo tigit pagsapit ng gabi. Bagamat ang buhay niya inilan niya sa pagkakawang gawa, hindi rin siya nakalimot na pangalagaan ang kanyang sariling pamilya. Ang kanyang asawa na ito ay nasa bingit ng kamatayan ay tila bagang parang nagsisisi dahil hindi siya naging katuwang ng kanyang asawang si Santa Isabel sa ganitong gawain. Si Santa Isabel din po ay nakilala bilang peacemaker sapagkat maraming pagkakataon lalo tigit sa royal family na nagkakaroon ng hidwaan ang mga magkakamag-anak, siya nagiging tulay upang maging maayos at magkasundo ang mga hindi nagkakasundo sa kanilang pamilya. Kaya siya nakilala bilang peacemaker. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang gumagawa ng pagkakasundo. Ikaw ang nagmamahal at sa umiibig at nagmamalasakit sa tanan.
Ginawad mo kay Santa Isabel ang natatanging kakayanang pagkasunduin ng nag-aalitan. Bilang tugon sa kanyang panalangin, makagawa nawa kami ng daan sa kapagkakasundo upang kami may turing na mga anak mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya, tulad noong unang panahon na kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa, at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong gawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ng kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo.
Lumapit ito sa likuran ni Jesus at tinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyaring ito ay kumalat sa buong lapaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Nang maranasan ng buong mundo itong pandemya na magpangkangin dito, maraming mga tao, malamang kabilang na rin ang ilan sa atin, ang parang gusto ng sumuko. Kasi nandun parating yung takot na baka mahawa o di kaya magkasakit ang kanilang mahal sa buhay at ito'y maging sanhi ng kanyang kamatayan. Kaya hindi naman sa ating mga karanasan sa ating buhay, may mga pagkakataon na gusto na rin nating sumuko, dala na iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay, nawala ng hanap buhay, namatayan, o di kaya na-depress, na para bagang sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, wala na tayong pag-asa na natatanaw. Wala na tayong pag-asa na mapangahawakan. Ganito nagiging buhay natin. May mga pagkakataon na gusto nating sumuko kasi para wala ng pag-asa. Kasi nahihirapan na tayo. Mga kapatid, ang mga pagbasa natin ngayong araw ay nag-aanyaya sa atin na huwag sumuko, sa halip ay patuloy na umasa. Sa ating pong ebanghelyo, isang pinuno ng Hudyo ang lumapit kay Jesus. At anong dahilan? Namatay ang kanyang anak. Pero taglay ang pag-asa. Nakiusap siya sa ating Panginoon. Nakiusap siya sa ating Panginoon na puntahan ng kanyang anak sa pag-asa na muli itong mabubuhay. Kumbaga, sa sitwasyong iyon, sumuko na lamang yung ama dahil alam niyang namatay na kanyang anak, pero hindi siya bumitaw sa pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Ngayon din sa pampagkakataon habang si Jesus ay naglalakad patungo sa bahay ng isang pinuno ng mga Hudyo, isang babae naman na dinudugo sa loob ng 12 taon, ay lumapit kay Jesus. Hinawakan nila yan ang kanyang damit sa pag-asa na siya ay gagaling. Hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi siya sumuko, bagamat sa loob ng 12 taon, ito yung kanyang pinagdaraanan. Ito yung kanyang naging buhay. At hindi siya binigo ng Panginoon. Kaya naging tugon sa kanya ng Panginoon, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. At sa huli, yung babae na yung anak na namatay, bagamat ang mga tao doon, sabi nga ay nagtutugtugon na ng plauta, nananangis na, at pinalabas si Jesus at sinabing patay na nga daw yung bata. Ang naging tugon lamang dito ng Panginoon ay natutulog lamang ang bata, pero siya'y pinagtawanan. At nung hinawakan ni Jesus ang bata,
Pinanumbalik niya ang kanyang buhay. Ano makikita natin sa mga karanasang ito ng mga tao sa ating Panginoon? Yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos nakipagtagpo sa pagtitiwala ng tao. Yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos nakipagtagpo sa pagtitiwala ng tao. Kumbaga, kung ang Diyos hindi sumusuko sa atin, gayon din, huwag tayong susuko. Taglay kahit yung maliit na pananampalataya natin, sa namang pinagdadaanan natin, sa namang pagsubok at problema na mayroon tayo, kung mayroon tayong maliit na pananampalatayang pinangahawakan, ilapit natin ito sa Panginoon. Idulog natin ito sa ating Panginoon sapagkat tutulungan niya tayo. Yung pag-asa ng Diyos na binibigay sa atin, yun din ang panghawakan natin. Ito yung karanasan sa ating unang pagbasa ni Propeta Hosea. Ngayong linggo ay ating sisimulang mapakinggan ang aklat ni Propeta Hoseas. So Hoseas po ay isang propeta. Inilarawan niya ang ugnayan ng Diyos at ng Israel sa mag-asawa. Si Gomer, ang asawa ni Hoseas na nawalay sa kanya dahil nakisama sa ibang lalaki. Araw-araw hinihintay siya ni Hoseas kapag asang babalik. Kaya yun ang naging pagsasalarawan sa ating unang pagbasa. Ang Israel, bagamat hindi naging tapat, umasa ang Diyos na mababalik ito muli sa Kanya. Mga kapatid, ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok. Habi nga, gulong ng palad. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Estudyante, manggagawa, ordinaryong tao. Lahat tayo may mga hinaharap na pagsubok. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Minsan nakakapagod, minsan gusto na nating sumuko, minsan nawalan tayo ng pag-asa. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kahit yung maliit na pananampalataya na meron tayo sa Diyos, panghawakan natin at lumapit tayo sa ating Panginoon sapagkat tutugunin niya, tutulungan niya ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi ninanais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ating itutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa
at salitang nagdudulot ng kasiyahan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misyang itong pasasalamat ni Angel Boy Cruz Jr. para sa natatayang kahilingan ni na Rachel Tubana, Kim Adrian Palma, para sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan, Elisa Cruz, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando Angel Lourdes, Bernardino, Eugenia, Jose, Vicente, Valentin at Romeo. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama, hatayaan mo ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa pagpapala manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkulob mo kami gumugunita sa ginanap ng iyong anak na sa kalakan ng kanyang pag-ibig, ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal, katulad ni Santa Isabel ng Portugal, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami nililigid ng mga banal na tao. Sila ay masaksi ng paninalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisaawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinabakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Tanamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Isabel, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagumpay ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo. Para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon
kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Hiyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel ng Portugal na nagukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal ni Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.